Hindi pa manumaan ang kada, may pag-alma na agad ang ilang transport group sa service contracting program ng gobyerno. Para kasi ma-monitor ang biyahe ng mga lalahok na tsuper, kakailanganin ng Global Positioning System o GPS na sila na naman daw ang gagastos. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Mel Emil, mababa ang pasahe at agapay sa mga driver sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang hangad ng service contracting program ng pamahalaan. Pero tanong ng mga nakausap naming driver at pasahero, makikinabang nga ba talaga sila sa programang ito ng pamahalaan? Ilalathala pa lang ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga panuntunan sa pagsali sa inanunsyo ng Pangulong Service Contracting Program. Pero tinataya nilang 50,000 pampublikong sasakyan ang lalahok sa nationwide implementation ng programa sa 823 na mga ruta. Para sa mga pasahero, may 20% na discount kapag sasakay sa mga jeep, UV Express at bus na bahagi ng programa. Dagdag pa yan sa 20% discount mo kung ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen. Tinatayang 15 milyong pasahero raw ang makikinabang dito. Sa mga PUV naman nakalahok sa programa, mabibigyan sila ng 30 hanggang 100 pesos na bayad sa kada kilometro. Pero may cap yan na 100 kilometro kada araw. Pag sumobra dyan, ninabayad ng gobyerno. Pero paano ba mamamonitor ng gobyerno ang biyahe ng mga tsuper para sila'y mamayaran ng tama? Sabi ng DOTR sa pamamagitan ng GPS o Global Positioning System, kailangan kumuha ng gadget para matukoy ang real-time na lokasyon ng mga PUV. Pero pwede rin naman daw sa pamamagitan ng manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Nagipag-usap na rin po ang LTFRB with I think 22 GPS providers at kinausap natin sila na babaan nila yung presyo ng kanilang GPS at sila naman po ay sumang-ayon 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Umaalma dito ang ilang transportation group. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Sa komputasyon ng DOTR, kung aabot sa 5,000 piso makokolektang pasahe ng isang jeepney driver, hindi mababa sa 1,000 piso maiuwi niya sa programa kada araw. Nakaawas na raw dyan ang diskwento sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasali rito ang inihahandang 10 pisong kada litrong subsidiya ng gobyerno. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Pero that will start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-collecta ho sila. No? So this is one of many programs na nakahilera po sa ating gobyerno. Ang 3 dekada ng jeepney driver na si Roberto Corpin, bagamat umaasang makakatulong ang service contracting program, napaso na raw dati nang sumali siya noong pandemya. Buwan raw ang inabot noon bago nila nakuha ang bayad sa kanila. Maganda yan. Kung maganda rin yung pagbigay sa mga driver. Kasi sa amin kasi araw-araw ang pera kailangan namin. Kasi pandiesel eh. Hindi naman kasi pwede utang sa gasolinahan eh. Kung bigayan, matagal, buwan-buwan, tapos hindi mo naman makukuha, kawawa driver. Sabi ng operator na si Basilio Henyoso, sana raw ngayon, diretso na sa driver at operator ang kita. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Nababawasan pa. Pagtitiyak ng DOTR, diretso sa bank account o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days.
Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Pabor naman ang mga pasaherong nakausap namin sa diskwentong pangpasahe. Mas okay po kasi mas gagaan po yung para po sa budget ng transpo. Kawawa din yung mga pumapasada which is nauuwi nila sa bahay 200 to 300. So sila yung bumabiyaheng magdamag po. Makakatipid. Pagka nagbigay ng 40% ba yun, di pabor sa amin yun mga senior. May babala naman ng DOTR sa mga nais magsamantala. Makikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Imilang sakop lamang ng service contracting program ay yung mga PUV na nakabase sa ruta at hindi sa destinasyon. Ibig sabihin hindi kasali ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Hindi rin sila kasali pa doon sa fuel subsidy. Pero sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ay nasa first phase pa lamang ang pagpapatupad nito. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Tuloy sa pagsuyod ang MMDA at iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga lansangan. Pero reklamo ng ilan, parang sumusobra naman daw sa paghihigpit. Ang sagot ng MMDA at paalala ng Malacanang kung meron mang magmamalabis, tinutukan ni Chino Gaston. Sa pangalawang linggong pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng Department of Interior and Local Government, pinasok ng mga pulis at MMDA ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Bukod kasi sa pagsupil sa krimen, bahagi ng programa ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Pero reklamo ng ilang residente, tila sumusobra na ang paghihigpit na ginagawa. Ang mister ni Norieta Langkino, inabutang naghahalo ng simento pag-repair ng kanilang bahay. Sinita siya dahil walang damit pang itaas. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad eh. Warning po dapat kaagad. Dapat nagpapaabiso sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Bukod sa ordinansang nagbabawal sa paggala na walang damit pang itaas, sinita rin ang paglabag sa ibang ordinansa gaya ng mga kabataang sumusuway sa 10 p.m. curfew, mga naka-illegal parking at road obstructions. Sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, mga road obstruction at sagabal sa sidewalk ang pinunterya ng mga pulis, MMDA at barangay officials. Kinumpiska at kinarga sa mga truck ang mga illegally parked e-trike, tricycle, mga motor at kariton. Isa sa mga inabutan ng grupo ang kariton ng panindang gulay ni Yolanda Bayola. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang nang isakay sa truck ang kariton na kanya pa raw inutang para lang may kabuhayan. Ang kariton ko po, kasi nga yun ang aking pinagkakita. Wala naman po. 75 years old na pa, pilit ko naghahanap po. Para ako mabuhay, may pambili ng kamot. Naman sana ganun. Pag naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang uli. Ayon sa MMDA at barangay officers, sumusunod lang sila sa kautusan na tanggalin ang mga sagabal. Wala tayong magagawa, talagang trabaho lang po natin yung ginagawa natin, tanggalin yung mga nasa obstructions. So, pantay-pantay naman po tayo sa ginagawa. Next time po, sana umanap sila ng mas magandang pagtitindahan at mas maayos na lugar. Yung hindi po nakakasagabal sa pedestrian, sa daanan po. Yan po yung kautusan ng ating nakatataas po ng programa ng ating pamahalaan na linisin yung bawat kalsada po, yung lahat ng obstruction. Ayon sa palasyo, ipinatutupad lang ng DILG ang mga ordinansang mahigit 10 taon na ang tanda. Pero kung may pagmamalabis, agad daw isumbong sa barangay o kapulisan. Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso
at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tila isinabay sa pagpapakasakit ni Jesucristo nitong Biyernes Santo ang initiation rite sa 20 4th class cadet ng Philippine National Police Academy. Nalapnos ang balat ng ilan sa kanila dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Nakatutok si John Consulta. Sa litratong ito na binigay sa GMA News, makikita ang napakaraming paso ng sigarilyo at sugat sa kanilang mga katawan sa 20 4th class cadets ng Philippine National Police Academy. Ayon sa PNP, sumailalim sila sa hazing rites noong Biyernes Santo sa loob mismo ng PNPA sa Silang, Cavite. Ayon sa PNP, ang mga paso dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Binigyan ng atensyong medikal at psychological support ang mga sugatang kadete. Inaresto ang 3 nilang upperclassmen at sinampa ng reklamong paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Act. Wala pang pahayag ang 3 na ayon sa PNP ay sumailalim na sa inquest. Sabi ng PNPA, sinampan din ng mga suspect ng mga karampatang kasong administratibo. Sabi ng PNP sa isang pahayag, iniimbestigahan din nila ang 7 ibang hindi patukoy na individual. Batay sa kanilang investigasyon, nagsimula ang hazing matapos umunong masisi ang mga plebo sa isyong kinasangkutan ng isang kadete na nagtangka umunong mag-resign kaya naparusahan nila ang grupo. Maaari umunong matanggal sa PNPA ang mga inaakusahan. Ayon sa PNP, pansamantalang inalis sa pwesto ang tactical officer nung araw na yun dahil sa command responsibility. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa isang pahayag, hindi kinukonsinte ng PNP ang anumang uri ng pang-aabuso o hazing na paglabag sa batas. Ang National Police Commission bubuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Inaasahang sa Lunes isasagawa ang isang press conference sa Camp Crame para magbigay ng update sa naganap na hazing sa loob ng PNPA. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Ang Department of Energy na mismo ang nagsabi, tiyak nang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Wala pang pinalalaga pero ang mga nakausap naming tsuper, hindi masyadong umaasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sigurado na ang rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay raw yan sa magandang indikasyon sa 4-day trading bagamat hindi pa pinal kung magkano. Merong rollback so far as of last night's trading. 1 day na lang. Hopefully mas steady lang siya na wag na munang umakyat. Pagdasal natin na walang bomba na namang mangyari muna ngayon. Base sa kwenta ng oil industry sources, sa 4 na araw na trading ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Pero maaari pang magbago, depende sa trading ngayong araw. Base sa trading ng Dubai crude, pababa ang presyo mula mahigit $120 per barrel noong Lunes sa mahigit $102 per barrel kahapon, isang araw matapos i-anunsyo ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ang Brent crude mula $110 per barrel noong Lunes, bumaba sa $95 per barrel hanggang kahapon. Pero tumaas naman sa $97 ngayong araw sa gitna ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng ceasefire. Base sa datos ng Department of Energy, mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan, mahigit doble na ang itinaas ng presyo ng diesel. Mahigit 50% naman ang isinipa ng presyo ng gasolina. Kaya naman ayon sa mga motorista at mga POJ drivers, mainam na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Pero tanong nila, bakit tila kakarampot lamang ang ibababa ng presyo? Pag rollback sila, maliit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dublado ang pinatas nila. Wala din mangyayari mga rollback na yan. Walang kwenta yun, wala. Wala rin pong mangyayari doon, ma'am eh. Kasi syempre, magkano na lang kinikita namin tapos wala rin po. Parang ganun din. Useless din po eh. Dapat po talaga bumalik sa dating presyo. Paliwanag ng DOE, kahit bumaba man ang presyo ng crudo sa world market, mahal pa rin pag dumating na ito sa bansa. Mathematical yan eh. Hindi yan yung, sabihin ng oil company, eto lang yung babawas ko ngayon.
dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. Hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Kaugnay naman sa supply, sabi ng DOE, kasya para sa 50 days ang produktong petrolyo sa bansa. Patuloy naman na pagsisika para mapalaki ang ating inventaryo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa isinasagawang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, pinasabina ng House Committee on Justice ang tinawag na Hope Envelopes. Ito yung mga envelope na may lamang pera na ipinamigay umano ng bise sa mga taga-Department of Education. Unang lumabas ang tungkol sa envelope sa pag-iimbestiga noon ng Kamara kaugnay ng paggamit ng bise sa kanyang confidential funds bilang Secretary ng Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong September 2024, humarap sa Kamara si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So it's 9 envelopes. It says hope and the amount is there. Ang tinukoy niyang Hope Envelopes may laman umanong tig 50,000 pesos mula kay Vice President at NOE Education Secretary Sara Duterte na pinamimigay umano sa mga opisyal ng DepEd. Isinumite ni Mercado ang mga envelope sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga noon sa paggamit ni Duterte ng kanyang confidential funds. Ang mga envelope pinapasabpi na ngayon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process laban sa bise. Pati na rin ang isinumiteng affidavit ni Mercado. Pinahaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareja ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Pinasusumite rin sa kanya ang mga original na transcripts at video recordings na mga pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinihinga namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isa umanong disgruntled employee. May isang grupo naman ng mga taxpayer na naghain sa Korte Suprema ng motion for leave of court to intervene at petition in intervention para pigilan ang impeachment proceedings. Sinusuportahan daw nila ang mga inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ang impeachment process. We believe the committee has overstepped its bounds. The committee's mini trial, which usurps the Senate's role, issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition. Denying Vice President Duterte equal protection under the law, as seen in the differing treatment of the impeachment case against President Marcos Jr. Number 4, violating due process, undermining the separation of powers. Minaliit ito ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago. Tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case dahil ang mahalaga naman pong nag-file po talaga dito sa petition po na ito, wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga kinekwestiyon ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema ang pagsasagawa ng House Committee on Justice ng hearing at pagpapalabas ng mga sabina. Pero sabi ni Representative Terry Ridon na miyembro ng komite, Konstitusyon at Korte Suprema ang nagsabing pwede nilang gawin ito. Doon po sa Duterte versus House na case, ang sinasabi po roon ng Korte Suprema mismo, meron pong karapatan na mag-conduct ng hearing ang House Committee on Justice for the reception of evidence. No? So, ibig sabihin, pagka for the reception of evidence, kaakibat po niyan yung pong issuance po ng subpoenas duces tecum ad testificandum para sa mga tao at mga dokumento. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng mga ugong na may namumuong coup sa Kamara, mariing itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative
Gloria Macapagal Arroyo na may kinalaman siya rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na categorical ang kanyang pagtanggi sa mga aligasyon tungkol sa lumutang na planong pagpapatalsik umano sa pwesto kay Speaker Bogie D. III. Ayon sa kongresista, buo ang kanyang suporta sa liderato sa Kamara. Dagdag ni Arroyo, hindi raw nasisira ang pagsuporta nila ni D sa isa't isa na nagsimula pa noong panahon ng ama ng Speaker. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Nagtitipid in their own ways ang ilang kapuso stars, lalo ngayong mahalang langis. Ano-ano kaya ang tipid tips nila na pwede nilang i-share sa atin? Makichika kay Aubrey Carampel. Star-studded. Balik teatro ang kapuso stars na sina Royce Cabrera at Jasmine Curtis Smith sa stage play na Endo sa PETA Theater. Ipinakita ni na Royce at Jasmine ang kanilang acting prowess kahit feeling under the weather. Ang sarap ng naririnig mo yung live na tawa or yung mga malulungkot na part. Maririnig mo silang worth it lahat ng puyat at pagod. Nakadagdag yung sa akin talaga na kahit ganito inaabot ng boss ko, laban. Timely at very relatable daw ang dula na tumatalakay sa job insecurity sa bansa, lalo na sa panahon na mahirap ang buhay. Dahil nga sa nararamdamang energy crisis, relate rin sila sa kanilang mga karakter na ang trabaho ay per project basis. Para makatipid sa mahal ng langis, nagbo-motorcycle taxi na papuntang trabaho si Royce. Si Jasmine naman, bawas naman sa paglabas-labas. Mga gala na hindi ka kikita ng pera muna, wag muna tayo doon. Focus muna ako sa work. Saka, kapag may chance na makipag-carpool sa ibang tao. Ang mga kaibigan sa industriya ni na Jasmine at Royce, may tipid tips din in their own way. I stayed home with my mom and my brother. Yun naman dapat Para tipid din, di ba? Hopefully this coming month or the next month, I'm spending time in Cebu again. Minsan binubuk ko siya, may helmet siya. Eto, speaking of, para makatipid sa gasolina, wag ka munang gumamit ng diesel. Nagmumotor din ako ngayon. Nagmo-motorcycle, taxi muna ako para makatipid sa gasolina, lalo na ang layo pa nung bahay ko, galing pa ako Antipolo. Pag GMA, talagang lakad na lang since malapit naman yung bahay ko. And ngayon, pag may mga trabaho kami ni Sophie, so sabay na talaga kami sa work pumupunta para mas makatipid pa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.